Welcome back sa Pinoy MD. Siyempre tuloy-tuloy pa rin po ang ating kwentuhang pangkalusugan. And speaking of which, atin pong pag-uusapan ang tungkol sa kidney stone myths. Ano ba yung mga myths? Yan ho yung mga pinaniniwalaan natin madalas. Pero ang tanong, kung meron nga ho ba itong scientific na basis o basihan, di ba? Scientifically. And talking of kidney disease, Connie, kasama na dito yung tinatawag nating bato sa bato, kidney stones. Yes. Kasi very common ito, kahit sa babae man o sa lalaki. Ito yung palaging nakikita ng mga doktor na dahilan ng kidney disease. In fact, Doc, kasama siya sa 10 leading cause of death dito sa bansa. Tama, so yan. talagang dapat pinagtutuunan ng pansin. At isa din ito sa mga leading causes din, Connie, ng pagdadialysis ng isang tao. No? At ang gobyerno natin gumagastos ng malaki para dito. Na-mention mo na rin kanina, Connie, yung mga myths or haka-haka about kidney disease. Isa na dito yung paggamit ng apple cider, kung totoo daw ba na nakakagamot ito ng kidney stones. No? Ang isa pang mga haka-haka dyan ay yung pain ng kidney disease ay nandito doon sa tagiliran. Actually, dito naman talaga kasi yung kidneys natin. So, yan ang mga titingnan natin kung yung ebidensya ba talaga dyan. Okay, alamin na natin. Huwag na natin patagalin dahil marami tayong mga paniniwala na dapat nating malaman kung meron nga bang basihan. Narito po at panoorin natin. Noong Agosto ng nakaraang taon, madalas daw na sumakit ang baywang at tagilirang bahagi ng katawan ni Arnel. Sumakit yung balakang ko noon eh. Hindi ako makalakad doon. Kaya nag-decide na ako na sabi ko sa anak ko na ipa-check up na ako. Kasi paakala meron akong bali sa bewang. Walang nakita na bali sa bewang. Ang nakita lang na para bang yun yung may ugat na naipit sa ano ko. At accidentally na nakita yung sa kidney ko. Nang magpatingin sa doktor, nalaman niyang mayroon pala siyang kidney stone o bato sa bato. May nakita na sa kidney ko na parang bato. Pina-ultrasound ako ng anak ko. Nagkaroon ng staghorn. Yung stag pala, parang na yung usa yun eh. Ngayon yung horn ng parang sanga-sanga na siya. 58 na si Arnel ngayon. Hinala niya ang mga bisyo at unhealthy habits niya noon ang naging dahilan ng pagkakaroon niya ng bato sa bato. Aminado naman tayo sa malakas tayo sa maalat, tapos yung pag-inom ng alat, tapos yung bukod sa patis na nilalagay ko pa ng sili yun. Kumbaga, maalat talaga ang timpla ko ng mga panahon na kumbaga, hindi ko naagapan. Kasi kala ko kung anong balak kong sakit-sakitan nung araw na hindi ko masyadong iniinda. Paliwanag ng kanyang doktor, hindi na raw makukuha pa sa gamot ang kidney stone ni Arnel. Para mawala ito, maaari siyang mamili sa dalawang medical procedure. Ang problema, kailangan niya ng malaking halaga. Baga sana hindi na raw makukuha sa gamot. Kailangan siya i-laser na or operation. Kasi yung kamuha ng laser nga, bilang simpleng tao lang tayo, hindi natin kaya yung ganong laking halaga. Sa ngayon, umiinom na lang daw muna siya ng mga herbal supplements at apple cider vinegar. 3 kutsara na naihahalo mo sa tubig. Tapos iinimin mo sa gabi para ma-reduce yung aking pain sa bewang. At nagbabakasakali na baka matunaw yung aking kidney stone ko. Ayon sa isang nephrologist o eksperto sa kidney, karaniwang sintomas ng pagkakaroon ng kidney stone ang pananakit ng tagiliran, tulad ng nararamdaman ni Arnel. Ang pinaka-common yan na cause ng kidney stone ay ang kulang sa pag-inom ng tubig. Kung kulang ang inom mo ng tubig, kulang ang pagdaan ng tubig sa kidney. At dahil dito, maaring maipon yung mga minerals, yung mga pwede maging kristal, maaring sa loob ng kidney mismo. Ito yung tinatawag nilang nephrolithiasis sa loob ng kidney. Or pwede ito doon sa daanan ng ihi, kung saan dumadaan ang ating ihi hanggang sa pantog, pwede rin. Ang tawag naman doon ay urolithiasis o ureterolithiasis. Para maagapan ang bato sa bato, mahalagang maging maalam sa iba pang sintomas. Ang pinaka-common na sintomas na lumalabas sa kidney stone ay pag meron ng bara. Kasi nababara yung paglabas ng ihi, so definitely merong pain o meron masakit. Pangalawa ay pwede ka magkaroon ng dugo sa ihi. Maaring nakikita mo ito pag ihi mo, mapula, may lumalabas na dugo kasi maaring gumagasgas yung kidney stone dun sa daanan ng ihi na nagkakaroon ng sugat. Nasa 2.3% ng ating populasyon ang may kidney stones.
At sa kabuuan, maaaring umabot sa 2 milyong Pilipino ang may kidney stones nang hindi nila nalalaman. Upang maging mas maalam, tingnan nga natin kung alin sa mga paniniwalang ito ang tama o mali. Una, totoo nga bang nakatutulong ang pag-inom ng apple cider vinegar para mawala o madurog ang kidney stones? Ang apple cider vinegar ay wala pang studies yan. Wala pang proven studies na talagang nakakagaling siya o nakakawala siya ng kidney stone. Since walang studies, hindi ko po ito marerecommend na i-take ninyo para sa kidney stone o pag-iwas o pag-prevent ng kidney stone. Mas masasabi ko ay una, uminom kayo ng maraming tubig. Mga 3 liters ng tubig a day kung gusto nyo maiwasan na magka-kidney stone. Pero kung meron ka ng kidney stone, dapat mas marami pa doon. Mga 4 liters a day ang iniinom or even 5 liters. Pangalawa, kapag nakakaramdam ba ng pananakit sa likod o sa may area ng kidney, sintomas na nga rin ba ito ng pagkakaroon ng kidney stone? Maria, no? Ang isang simptomas kasi ng merong kidney stone, lalo na pag ito ay malaki o nagbabara, ay pwede sila magkaroon ng sakit o pain. Okay? Pag yung kidney stone ay nakabara na malapit sa kidney itself, no? Pwede doon yung sakit, yung sa likod na tinasabi. No? Pero pag yung stone ay gumulong na pababa, papunta sa ureter o yung daanan ng ihi papunta sa pantog, pwedeng mas mababa yung pain. Kung mahilig kumain ng citrus fruits na mayaman sa vitamin C o kung umiinom ng vitamin C supplements, maaari nga ba itong maging dahilan ng pagkakaroon ng bato sa bato? Mga pagsusuri na pinapakita nila na totoo, ang vitamin C ay pwedeng mag-increase ng risk ng kidney stone pag sobra-sobra ang intake mo. Ang problema kasi sa vitamin C, pag sobra ang inom mo, nagiging oxalate sa paglabas sa ating kidney. So, pwede siya mag-form ng stone. So, ang recommended, ang safe, I think, na vitamin C would be yung vitamin C na iniinom mo sa multivitamins plus yung mga fruits. Okay na yun. Huwag mo na sosobrahan doon. Para malinis ang toxins o mga lason sa ating kidney, nakatutulong nga ba ang pag-inom ng maraming tubig? Hindi siya directly tama naman. No? Ang ginagawa kasi ng tubig ay pag mas marami kang ininom na tubig, na sobra sa kailangan ng katawan mo, iihiin mo ito. No, lalabas ito sa iyong kidney. Ngayon, pag maraming fluid ang lumalabas o dumadaan sa kidney, naiiwasan magbuo-buo ng mga kristal sa kidney natin. Not necessarily toxins lang, pati mga crystals. So, more of the flow of urine. Yung dami ng dumadaan na tubig o fluid sa kidney, yun yung nakakaiwas ng pagbuo ng kidney stone. Para naman sa mga naniniwalang hindi maaaring maiwasan ang pagkakaroon ng kidney disease tulad ng kidney stone, yun ay hindi totoo. Ang kidney disease ay naiiwasan. Kaya nga, kaming mga doktor dito sa National Kidney and Transplant Institute, no, very, very vigilant kami sa pag-detect ng mga kidney disease na maaga pa lang. Or very vigilant kami sa pagbigay ng abiso tungkol sa tamang diet, tamang pag-inom ng tubig, pag-alaga ng diabetes, pag-alaga ng high blood o hypertension para hindi ito makarating sa kidney disease. Para makaiwas sa kidney stones, tandaan lang ang ilang mahalagang tips, mga kapuso. Number 1, pinakamaganda pa rin ay tubig. Okay, tandaan natin, huwag tayo bababa sa 3 liters ng tubig a day. Unless meron kang sakit sa kidney o sa puso. Pangalawa, tamang diet. Ano yung tamang diet? Mababa sa asin, mababa sa oxalate, tamang-tama ang calcium. Kung na-diagnose na may kidney stone tulad ni Ernel, regular na magpatingin sa doktor. Doon sa mga pasyenteng na-diagnose o meron ng kidney stone, no? Huwag po tayo mag-self-medicate. Huwag natin gamutin ang sarili natin, lalo na kung may history na tayo ng kidney stone. Dapat regular po ang check-up sa doktor, no, sa nephrologist or sa urologist ninyo para maalagaan tong kidney stone or maiwasan itong bumalik. Mga kapuso, mahalaga ang tamang diet at tamang kaalaman para maiwasan at maagapan ang bato sa bato. Magpakonsulta at sundin ang payo ng doktor para ang sakit sa bato, pati na ang sakit sa bulsa, ating maiwasan.